Kung minsan hindi natin natatanto kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin, awit 91, versikulo 1. Sa pamamagitan ng siyam, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Tunay na ililigtas kanya mula sa silo ng manghuhuli at mula sa ingay at salot ay tatakpan kanya ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ang kanyang katotohanan magiging iyong kalasag at pananggalang. Hindi ka matatakot sa kakilakilabot sa gabi o sa palaso na lumilipad sa araw o sa salot na lumalakad sa kadiliman o sa kapahamakan na sumisira sa tanghali. 1,000 ang susunod sa iyong panig at 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit hindi ito darating sa iyo. Ikaw lamang ang aking makikita at makikita ang gantimpala sa masama, sapagkat iyong ginawa ang Panginoon na aking kanlungan sa makatuwid bagay ang kataas-taasan na iyong tahanan. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay laging kasama natin, pinoprotektahan tayo at ginagabayan tayo sa mga hamon ng buhay. Ngunit kung minsan ay hindi natin napagtanto kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin, ay maaaring dumaranas tayo ng isang mahirap na sitwasyon o nahaharap sa isang mapanganib na kalagayan, gayunpaman tayo ay lumalabas na hindi nasaktan, hindi na pagtatanto na ang Diyos ang nagbabantay sa atin. Ngayon gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa proteksyon ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ang ating kanlungan, kalakasan ng kasarian ng kasalukuyang tulong sa mga oras ng problema. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, makatitiyak tayo na poprotektahan niya tayo at iingatan tayo mula sa kapahamakan. Sinasabi sa awit 91, versikulo 11, sapagkat uutusan niya ang kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, itataas kanila sa kanilang mga kamay upang huwag mong iuntog ang iyong paa sa bato. Ito ay isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos na tinitiyak sa atin na ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang protektahan tayo mula sa kapahamakan at panatilihin tayong ligtas mula sa panganib. Maaring naglalakad tayo pauwi mula sa trabaho, hindi na pagtanto na tayo ay protektado mula sa isang potensyal na pag-atake, ay maaaring dumaan tayo sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi natin napagtatanto na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena upang protektahan tayo at gabayan tayo sa pamamagitan nito. Maaaring hindi natin laging nauunawaan kung bakit nangyayari ang ilang bagay o kung bakit tayo dumaranas ng ilang pagsubok, na maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay laging gumagawa para sa ating ikabubuti kahit na hindi natin ito napagtanto na ang Diyos ay may mga anghel. At sinasabi sa atin ng Biblia na ibinibigay niya ang mga anghel na ito sa iyo. May mga anghel na naniningil sa iyo at iniingatan ka sa lahat ng iyong paraan. Saan ka man maglakbay, binabantayan ka ng mga anghel ng Diyos sa daan patungo sa trabaho, sa pag-uwi, sa daan patungo sa mga tindahan o sa daan kahit saan. Mayroong kahit isang anghel na nagbabantay sa iyo sa mundong ito. Kung akala mo hindi ka mahalaga sa mundong ito, wala kang bilang sa mundong ito, gayunpaman sa Diyos mahalaga ka para italaga niya ang kanyang mga anghel. Nabantayan ka, binigyan sila ng Diyos ng tungkulin, nabantayan ka, mahalaga ka sa Diyos. Ang katotohanan ay kung minsan ay hindi natin napagtanto kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin sa Kristyanismo. Ang mga anghel ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ating buhay at pamilya, pati na rin sa bawat lugar ng ating pag-iral. Habang nakikinig ka sa akin ngayon, ito ay lubos na posible na kahit isang anghel ay naroroon sa iyong tahanan. Hindi ba't iyan ay kahanga-hanga? Awit 91, talata 11 hanggang 12, sapagkat uutusan kanya sa kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad upang hindi madapa ang iyong paa sa isang bato. Madalas nating nakaligtaan ang mga anghel na binanggit sa bahaging ito ng Biblia. Hindi natin iniisip ang mga gawaing ginagawa nila para mapanatili tayong ligtas. Talagang dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa pagpapadala ng mga anghel upang protektahan tayo. Ang presidente ay mayroong Secret Service Department na nagpoprotekta sa kanya, ang pinakamahusay na mga tao na nag-aalaga sa kanya. Ngunit ikaw, sa kabilang banda, ay may mga lihim na anghel na nagbabantay sa iyo.
na nagtatakip sa iyong likod. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel kay Lot na pamangkin ni Abraham at naghiwalay sila Lot sa Sodoma at Gomora. Ang Henesis Kabanata 19, versikulo 1 ay nagsasaad, "At dumating ang dalawang anghel sa Sodoma sa gabi, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma." Ang pangunahing gawain ng mga anghel na ito ay patnubayan ang maraming pamilya sa labas ng lungsod na nakalaan para sa pagkawasak. Ipinahayag pa ng Genesis Kabanata 19, talatang 16, "At habang siya'y nagtatagal, hinawakan ng mga lalaki ang kaniyang kamay, at ang kamay ng kaniyang asawa, at ang kamay ng kaniyang dalawang anak na babae, na nahabag sa kaniya ng Panginoon, at inilabas nila siya, at inilagay siya sa labas ng bayan." Tinulungan ng mga anghel ng Panginoon ang maraming pamilya na makatakas sa lungsod at maligtas mula sa pagkawasak nito. Katulad nito, ang Diyos ay nagpadala rin ng mga anghel sa iyo at sa iyong pamilya upang panatilihing ligtas ka sa anumang kasamaan na maaaring magbanta sa iyo. Ang mga anghel na ito ay laging naroroon sa paligid mo, hindi inaalis ang kanilang mga mata sa iyong tahanan. Sa panaginip ni Jacob, nakita niya ang mga anghel na umaakyat at bumaba sa isang hagdan. Kung minsan ay nakaligtaan natin ang kahalagahan ng batis na kumakatawan sa Panginoon, ang Diyos mismo. Ang isa sa kanilang mga responsibilidad ay upang matiyak ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Sa Mateo Kabanata 18, versikulo 10, itinuro sa atin ni Jesus na huwag hamakin ang mga maliliit dahil ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng kanyang Ama. Ang mga anghel na ito ay may patuloy na pag-access sa presensya ng Diyos sa langit. Makakahanap ka ng kaaliwan sa kapayapaan sa pag-alam na isinugo sila ng Diyos upang makasama ka at protektahan ka mula sa anumang kasamaang maaaring lumitaw. Ang totoo, minsan hindi natin naiisip kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Pinangangalagaan ka ng Diyos sa haba ng panahon, pinrotektahan ka ng Diyos at gumawa ng paraan para sa iyo. Isaias Kabanata 43, versikulo 2. "Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa iyo, at sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog, ni mag-aapoy man ang apoy sa iyo." Ito ay isang makapangyarihang pangako ng proteksyon ng Diyos para sa kanyang mga anak, ngunit pansinin na hindi niya sinasabi kung ikaw ay dadaan sa tubig o kung ikaw ay lumalakad sa apoy. Sinabi niya kung kailan dahil alam niya na tayo ay haharap sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay na ito, ngunit siya ay nangangako na tayo ay kasama at protektahan tayo sa lahat ng ito. Kaya kahit hindi natin namamalayan, patuloy na gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti at ating proteksyon. Siya ang ating mapagmahal na Ama, na lubos na nagmamalasakit sa atin at hinding-hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Gaya ng ipinaalala sa atin ng Roma Kabanata 8, versikulo 28. "At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin." Ang Diyos ay hindi isang tao na siya ay dapat magsinungaling sa atin. Napagtanto mo na hindi ka nag-iisa. Ang presensya ng Panginoon ay hindi lamang sinasabi, "Sasamahan kita para sa iyo," o upang aliwin ka dahil gagawin niya ang sinabi niya. Kailangan mong bumalik sa presensya ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ang ating tagapagtanggol, ang ating kalasag at ang ating tanggulan ay sinasabi sa awit 91, versikulo 2, "Sasabihin ko ang Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos at kung kanino ako nagtitiwala." Ngunit ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging halata o nakikita sa atin. Minsan hindi natin napagtanto kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin, na gumagawa sa likod ng mga eksena, pinoprotektahan tayo at ginagabayan tayo sa mga paraan na hindi natin lubos na mauunawaan. Ilang beses ka bang pinrotektahan ng Diyos nang hindi mo namamalayan?